Magandang umaga po sa lahat ng mga katoto, mga kapulido, mga kapatid sa Panginoon, at sa lahat ng mga followers sa aking Facebook. Ngayong Marso 24, 2026, nais kong ibahagi sa inyo ang mensahe na ito ay ASAP. Ibig sabihin, mahalaga itong mensaheng ito sapagkat gaya po ng ating nasasaksihan ngayon, ang pagtaas ng gasolina halos dumodoble na. Noong nakaraang araw ay 85, ngayon 89 na. Mga katoto, mga kapulido, sa lahat po ng mga maaabot ng aking tinig na ito, ay dapat po tayong maging palasuri, makinig sa mga balitang hindi fake, ibig sabihin makatotohanan, gaya po ng aking ipinagpauna sa mga nakaraang mensahe. Ang mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat sa mga banal na kasulatan ay hindi kasalungat ng pangyayari. Ibig sabihin, ang mga nakasulat sa Biblia at ang mga nagaganap sa ating panahon, maging sa mga nagdaan at maging sa hinaharap pang panahon, ay hindi po magkakontra. Ito ay magkasuwato. Ito ang katunayan na ang mga salitang ipinasulat sa Biblia, ito ay salita ng ating Panginoon. Ano po ang dahilan bakit ipinasulat? Sapagkat mayroong mga mensahe na gustong iparating ng Panginoon sa lahat ng mga tao, lalo na po sa panahon natin ngayon. Kaya ano ang dapat nating gawin sa kasalukuyang panahon? Pakinggan po natin sa Apokalipsis. Ganito ang pahayag sa atin, mga katoto. Sa Apokalipsis 3:13. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ano po ang dapat gawin ng lahat? Ang may pakinigan niya ay dapat makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Ibig sabihin, mayroon pong mensahe ang ating Panginoon na ang kanyang gagamitin para makarating ang mensahe ay ang kanyang mensahero sa iglesia. Kaya sa panahon natin ngayon, ano ang mensahe ng Panginoon? Na tiyak na magaganap, lalo na sa mabilis na pagtaas ng gasolina. Ayon sa balita, ito ay aabot ng 100 piso. Pakinggan po natin ang nakasulat dito sa Mateo 24. 24 Ganito ang
nakasulat sa 29. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Ano po ang magaganap nang dahil sa nangyayari sa sanlibutan ngayon? Ang pahayag sa atin, agkakaroon anya ng kapighatian. Pagka nangyari ang kapighatian, magdidilim ang araw. Ang araw na binabanggit, hindi po literal na araw. Hindi magliliwanag ang buwan, hindi po literal na buwan yan. Hindi naman bulalakaw. Malalaglag ang mula sa langit ang mga bituin. Hindi po literal na mga bituin yan. Ang katunayan, ayon po sa science, ang mga bituin sa kalangitan ay mas malaki pa sa Earth. Kaya hindi po literal na mga bituin. Hindi naman mga bulalakaw gaya ng itinuturo, ipinahahayag ng ibang mga mangangaral. Kaya mag-ingat po tayo. Anong ibig sabihin na malalaglag ang mga bituin sa langit? At mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Mayayanig, mauuga. Talagang katakot-takot ang pagkauga. Kaya magsipaghanda po tayo. Gaya nga po ng aking sinabi kanina, asap. Madaliin po natin ang pakikinig. At sa ating pakikinig, mamili po tayo ng ating pakikinggan. Bakit? Bakit tayo dapat mamili ng ating pakikinggan? Ito po ang pahayag sa 24:5. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. Marami ang paririto, magpapanggap na Kristo. Ibig sabihin, sugo. Marami ang kanilang maililigaw. Kaya ang bilang na kanilang mga naaakay, hindi po yan ang sukatan. Ang sukatan dito ayon sa Deuteronomio 18:18, kung ang isang mangangaral, ang isang tagapagturo ng salita ng Panginoon, ang kanyang mga ipinahahayag at sinasabi ay sang-ayon po, kaayon po ng mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat sa mga banal na kasulatan. At hindi contradiction sa pangyayari, ibig sabihin talagang magkasuwato. Pero nagtanong,
ang mga talagang mayroong pagka-interes na malaman kung alin ang tama at alin ang hindi tama. Ang sabi nila, paano naming malalaman na ang isang propeta o isang tagapagturo ay nagsasalita ng katotohanan o kabulaanan kung ang kanyang sinasabian niya o ipinahahayag ay hindi mangyari? Huwag ninyong paniwalaan. Huwag ninyong sampalan.